Magandang gabi po. Ako po ay si Ma'am Rose. Muli ay nandito sa inyo upang sagutin ko ang katanungan po ni Mang Tony Silverio. Nung po ako yung na high blood, after that po ay merong pagbabago sa mata ko. So, kung nais nyo pong malaman tungkol po sa koneksyon ng high blood sa mata natin, ay maganda po mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click din nyo rin po yung bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video. Ganon din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Please subscribe. Click nyo din yung follow, like, and share. Merong ugat dito sa ating mata under pressure, pagka high blood ka. Imaginein mo na yung ugat natin, ito'y parang maninipis na tubo na nagdadala ng dugo sa buong katawan natin. Ang high blood, ito ay katulad ng patuloy na merong high water pressure dun sa tubo na yon. Pag merong extra pressure, pwedeng hihina yung ugat na maliliit. Ang delikado dito yung retina. Yung retina natin nasa likod ng ating mata. Responsible ito sa pag-convert ng light into electrical signal para makakita ka. Itong mga ugat na ito masyadong delikado na susceptible sa damage pag high blood pressure. Meron po akong kaibigan, no? Meron dugo tumulo sa mata niya. Ang dahilan pala yung maliliit na ugat na yon ay merong nalagot dahil sa na-damage ito sa high blood niya. Ang tawag po dito ay hypertensive retinopathy. Pag ang high blood pressure po nakakapagpahina ng mga retinal vessel, nagkakaroon ka ng hypertensive retinopathy. Ang cause po nito ay humihina yung mga ugat, naglilik yung dugo sa ating mga mata. Pwede ring mamaga dahil merong tubig na namuo sa ating retina. Minsan nagkakaroon ng detachment sa severe cases, yung retina natatanggal sa likod ng ating mata. Nagiging dahilan nito ng pagkawala ng paningin. Ang danger po nitong hypertensive retinopathy, pag ito po ay lumala at wala ka namang noticeable symptoms sa early stage, ay pwedeng mong ikabulag ito. Kaya napakahalaga na meron tayong regular eye exam sa mga taong high blood. Importante po yung early detection. Yung mga doktor sa mata, nadidetect po nila yung pagbabago dun sa retina sa kanilang pagsilip dito. Yung potential na hypertensive retinopathy, pag ito'y naagapan, hindi ito lalala. Yung early diagnosis po ay bibigyan ka ng madali ang treatment, both high blood pressure at developing retinal issue. Para maiwasan po ang pagkabulag, i-manage mo yung high blood mo para maiwasan mo yung hypertensive retinopathy. Kasi nga po, ang panganib dito, pwede mong ikabulag. Dapat i-maintain natin yung healthy blood pressure natin. Napakahalaga nito para sa ating mga mata. Mag-take po kayo ng vitamin C at Super B complex, lalo na po kung kulang kayo sa tulog, masyadong stressful ang buhay nyo, mahina ang katawan mo, mahina immune system mo, madali kang mapagod, mahapo. Yung po kasing high blood pressure, nakakadamage ng delicate blood vessels sa mata mo, especially yung retina. Yung retina, ito yung light-sensitive layer sa likod ng ating mga mata. Itong condition na hypertensive retinopathy, itong kauwian nito. Kaya nga po yung pag-take ng vitamin C Super B complex, 30 minutes before breakfast ay absolutely po maganda sa mga high blood na mayroong problema sa mata. Ang high blood pressure po ay nakakadamage sa mata, particularly yung retina.
Kanina ko pa nasasabi yung retina. Ano po ba yung retina? Ito po ay para siyang high-tech camera sensor. Siya po yung nagka-capture ng liwanag. Pag yung liwanag pumasok sa mata natin, ngayon, ito'y makakuha ng focus sa lente dun sa retina, dito sa likod ng ating eyeball. Yung ating retina, ito yung ating photoreceptor activation. Ang retina po kasi meron siyang special light-sensitive cell, tinatawag nating rods and cone. Ito yung mga tiny powerhouse, nagre-react sa liwanag. Yung rod, nag-handle ng low light vision. Ang cone naman, responsible sa color perception. Pag ang light ay na-hit niya yung photoreceptor na yan, nakakonvert ito sa electrical signal. Kaya para siyang tiny solar panel, tapos nagkakaroon ng sunlight into electricity. Kaya nga po yung electrical signal nagtatravel sa ibang selula ng retina, pinaprocess, nagiging sharpen, nagkakaroon ng detailed information, yung object, pati color and shape, nakikita mo. Finally po, yung brain delivery, ito yung nagpa-process ng signal, ito'y pinapadala sa optic nerves sa ating brain. Pagka ito'y ini-interpret ng brain yung image na yan, once na nakita mo. Kaya yung retina, responsible ito sa pag-turning light into the electrical signal, yung brain mo, maintindihan niya. Inaalaw na makita mo ang kapaligiran mo in detail at different color. So, yun po ang trabaho ng retina. Doon sa retina na yon, merong maliliit na ugat at dinadalo yan ng dugo para yung mata mo ay magkaroon ng, siyempre yung dugo natin nagdadala ng oxygen at nutrients. So, nananatiling malusog ang mata dahil yung retina, yung maliliit na tiny vessels doon, ay nakakatanggap ng oxygen and nutrients. Kaya po pagka high blood ka, imaginein mo, pag ang ugat mo, ang blood vessel natin ay parang pipe. Pag mataas ang pressure, pagka meron kang high water pressure dun sa pipe na yon, ito pong delicate, no, ng mga ugat sa mata na responsible sa vision. Kasi po yung mga ugat dun sa ating mga mata, ito po ay very thin and sensitive vessel. Kaya pagka high blood ka, humihina yung mga ugat na yon, nagkakaroon ka ng hypertensive retinopathy. Ang early stage po nito, pag hindi mo to na-notice, ay ito po ay kabulag mo, lalalayan. Kaya napakahalaga talaga ng pa-check up ka sa mata, lalo na kung high blood ka. Inuulit ko po, ang blood pressure pag mataas, mataas yung para siyang parang hose, yung daluyan ng tubig. Pagka merong extra pressure dun sa mga hose na yon, ihina at maglilik. Ganon din sa mata natin, pag mataas ang pressure sa ating mata, pwede itong mamaga, pwede itong magdugo, at pwede itong ma-detach yung retina natin, matanggal. Nagiging dahilan ng vision problem. Kaya nga po, ang alam niyo po natin, yung retina, siya ay nagka-capture ng object, no? Kaya pagka yung ating mga blood vessel na responsible sa flow ng dugo throughout the system, pagka itong mga blood vessel nagdadala ng dugo sa buong katawan. Ngayon, pag nag-increase yung blood pressure mo, ay nagiging dahilan po na po puwersa na itutulak yung mga ugat. Hihina dahil nababanat, no, napupush masyado, hihina, pwede itong mag-leak yung dugo doon. Pag mataas yung blood pressure sa mata, hihina yung ating blood vessel, similar doon sa high pressure hose, nagkakaroon ng crack or leak. Kaya ito pong importante talaga na maunawa natin na wala pong direct natural remedy para pagalingin yung high blood pressure na may connection sa mata. Pero ang overall health natin, maiwasan mo ang komplikasyon. Tulad po ng diabetes, karamihan po ng mga diabetes
ang komplikasyon po ay mga mata. Kailangan po natin ng lifestyle changes, i-manage mo yung high blood mo. Merong healthy diet, i-focus mo sa prutas at gulay, at saka iwasan ng sobrang alat para bumaba ang BP. Regular exercise, mga 30 minutes, ito po yung kahit na walking, dancing, zumba, ganon, nakakatulong po para ma-manage mo yung timbang. Kaya kailangan po nito para ma-improve yung blood pressure natin, kailangan huwag kang magpapataba. Tsaka yung chronic stress, nagko-contribute sa high blood pressure. Kaya kailangan mo ng mga meditation, deep breathing exercise, dapat mapalasimba ka, maging spiritual ka, mapanalangin ka, para malabanan mo yung stress na yon. Iwasan mo yung mga bisyo ng alak at sigarilyo, pati caffeinated, iwasan mo, nakatas ng BP yan. Moderation po ang pinakasusi nito. Para ma-maintain ang healthy blood pressure, importante po, i-manage mo yung underlying condition. No? Lagi kang merong close connection sa doktor, meron kang regular eye exam, ang regular examination sa mata, magkaroon ka ng early detection ng hypertensive retinopathy para ma-improve, maiwasan po ang pagkabulag. Meron tayong supplement na lecithin. Ito'y nakakatulong para ma-improve yung ating cholesterol, ma-prevent yung heart disease. Tumutulong din ito ma-improve ang ating memory, learning, attention, and concentration. Napoprotect yung brain natin sa damage, no? Kaya kung nais yung maiwasan natin ang pagiging ulyanin, Alzheimer disease, o dementia, mag-take tayo ng lecithin, lalo na po, nagkakaedad na tayo, senior citizen na tayo, no? Kaya ngayon, ang calcium, magnesium naman, ito ay tumutulong sa pag-regulate ng production ng serotonin, ito neurotransmitter, para ma-relax ang ating katawan at isip mo. Madali kang makatulog. Para ma-regulate ang production ng melatonin, ito ay hormone na pampatulog. Kaya napakahalaga nito ang pag nakakatulog tayong mabuti. Ang ating mga mata ay yung nanghihinang mga ugat, nagsasupply sa ating retina, hindi maiwasan yung bleeding, swelling, or detachment ng retina. Nakakasira po ng vision pagka masyadong mataas ang BP mo. Kaya nga po importante na ang hypertensive retinopathy, walang masyadong simptoma sa early stage, kaya minsan hindi binabaliwala ay magpa-check up. Importante po sa mga high blood, dapat laging pinapa-check up yung mata. Lalo na kung diabetic ka, maiwasan yung hypertensive retinopathy. Ang early detection and treatment po ng high blood pressure, isang mas gandang paraan para ma-prevent po yung vision loss mula sa hypertensive retinopathy. Kaya nga po yung kawalan ng simptoma, kaya napakahalaga na magpa-check up ka para maiwasan ang komplikasyon. No? Kasi nga po yung hypertensive retinopathy, maaring ito'y silent problem. Minsan nagpo-progress ito, hindi natin nalalaman hanggang later na. Hindi ka na makakita. Ang early detection ng eye exam, yung nga po, regular eye exam, inaalaw yung doktor ma-identify yung changes sa ating retina, no? Importante po yung early diagnosis. Ito'y napakahalaga para mabigyan agad tayo ng treatment at maiwasan ang mga retinal issue. Ma-prevent yung vision loss, ma-manage mo yung condition effectively, no? Ang kawalan ng paningin dahil sa hypertensive retinopathy ay itong early detection, isang pinaka-best defense panlaban dito. Paalala po sa ating crystal oil, ito'y concentrated plant extract, nakaka-reduce ng pain and inflammation sa arthritis, muscular pain, pampasarap ng tulog, nakakalis ng sakit ng ulo at hilo, amuyin mo siya, maiwasan po yung baradong ilong, nakiklear yung congestion, na-improve yung respiratory health, kaya po isang natural remedy ito sa yung shoulder pain, para makalmati yung tiyan, maiwasan yung kabag, maiwasan yung bloating,
maiwasan ng stomach cramps. At pamparelieve po ng vomiting and nausea, ito pong ating crystal oil. Available yan sa patnubay. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag hinaplas mo yun sa balat mo. Kung kayo po ay interesado na sa mga items na ito, pwede po kayong mag-text sa akin. Pwede kayong mag-text sa YouTube, pwede kayong mag-text sa akin sa dito sa ating Facebook, no? At makakatulong po ng malaki itong mga product natin na ito. Kaya kung kayo naman po yung kinakabag kayo, panrelieve ng kabag, mag-take ng activated charcoal sa mga nagsusukatae na food poison, may bad breath, kasi itong activated charcoal natin, nag-absorb ng bacteria at toxin sa bibig, no? Ipaalam nyo po sa akin yung pangalan nyo, yung address nyo, kasama na yung barangay, yung CP number nyo, kung gusto nyo pong pa-deliver ng ating mga health product. Pa-deliver natin yan sa LBC, cash on delivery. I-charge po sa nyo ang shipping fee. Dadako po tayo sa ating food for thoughts, Proverbs 16 verse 3. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Commit to the Lord whatever you do and He will establish your plan. Kaya magtiwala tayo sa Diyos. Ito isang sensitive action para maging successful yung plan natin. Kailangan tayo po italaga natin ang sarili natin sa Panginoon. Napakahalaga po ng hanapin natin ng God's guidance sa ating gawain, siguradong magkakaroon po ng tagumpay. Magandang gabi po, nawa pong pagpapala patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.